Malamang nagkakaubusan at nagkakabasagan na ng baso sa Palasyo Malacanang ngayon mga kababayan dahil hindi imbitado. Kawawa naman. Darling, bakit hindi ka inimbita ni Donald Trump? Oh, parang ganyan talaga ang eksena malamang mga kababayan sa Palasyo Malacanang. Dahil etong mga I'm so New York, you cannot afford me na mga self-proclaimed na mga amboy mga kababayan ay hindi imbitado sa inauguration ni Donald Trump sa kanyang pagkapangulo. Taliwas po yan mga kababayan sa pinalabas ni Babes Romualdez daw na wala naman daw talagang inimbita na presidente ng iba't ibang bansa. Pero ang sabi nito Pasio, fake news si Romualdez. Oh, Babes Romualdez mga kababayan, yung ambasador ng Pilipinas sa Amerika. Hindi daw totoo, sabi ni Topacio, yung sinabi ni Babes Romualdez dahil inimbitahan naman ang presidente ng El Salvador, yung Spain, yung China at marami pang iba. Pero si BBM, tumawag pa daw mga kababayan pero itchapuera. Hindi imbitado ang ating Pangulo. Panoorin niyo po. O bakit na ganon? Sasabihin ng ating embahador, hindi, walang imbitadong pinuno. Palusot na lang nga ba yun mga kababayan para hindi mapahiya si BBM? Dahil sinulatan sila mga kababayan, sa sulat address sa embahador ng Pilipinas sa Amerika. Na siya lang ang imbitado. Nothing else. Hindi po daw transferable mga kababayan. Sayang, ready na sana si Madam Lisa Araneta Marcos siguro, no? Pero, maboboard din si Madam Lisa Araneta Marcos doon mga kababayan dahil walang inuman doon Sa inauguration ni Trump mga kababayan, wala yung inuman sigurado dahil si Trump mismo ang nagsabi na ni isang baso ng alak mga kababayan, hindi pa siya nakatikim. Nakaubos ang isang basong alak. Si Madam Lisa, si BBM, nahilig yan sa alak, di ba? O, maboboard kayo doon. Yan din ang maganda kay Trump mga kababayan. Hindi yan umiinom, hindi naninigarilyo, at lalong-lalo na hindi nagdodroga. Oh. Kaya okay lang yon BBM, Lisa Araneta Marcos, hindi kayo imbitado. Oh, wala namang inuman doon Puro ambassador lang. Pagkatapos, hindi naman pala totoo. Oh, hindi totoo mga kababayan na puro ambasador lang ang inimbita. Dahil napakaraming leaders mga kababayan ng iba't ibang bansa sa mundo ay imbitado. Bakit ganon? Mas pangit, no? Bakit kasi sinungalingan? Liar! Ngayon, wala akong sinasabi na dahil Romualdez ito ay hindi nagsasabi ng totoo. Nancy Couture po yun. Pinsan kasi yan ni Tambalos-los yung ambassador natin sa Amerika. Hindi po ganon. Illogical po yun na porket Romualdez ay sinungaling. Hindi po, wala po tayong sinasabing ganon. Pero, sarcastic yung kasabi na. bakit ganito may panlinin lang? Kung hindi inimbita, hindi Okay lang. inimbita. Oo nga no. Sabihin na lang na wala namang imbitasyon sa atin o ganyan na lang. Diretsyon na lang. Tapos, ipapalabas pa nila mga kababayan na natural hindi kami inimbita dahil mga embahador lang ang inimbita. Oh. Masyadong defensive mga kababayan. Yun pala, yung ibang bansa, inimbita naman. Kaya lang, magtataka ako na hindi imbitado. Alam niyo kung bakit? Ironclad. Oh, nasaan na yung sabi? Ironclad. Na ugnayan daw ng Amerika at Pilipinas. Tapos, uninvited sa party. Gusto pa naman ng party. Oh. Sapagkat, di ba kinoconsider tayo na isa sa mga pinakamatigas? Hindi na Ulo. kaaliado. Nang gobyerno kita mo, ha? Sabi, kita pa naman, tinawagan pa. Tumawag pa si BBM mga kababayan, ha? Nung nanalo na si Trump. Tapos, si Trump, alamang, pagtawag ni BBM, siguro, sabi ni Trump, yeah, whatever. Okay, goodbye. Kaganyan. Tinawagan pa ni Pangulong Marcos Ang si kapal! Trump para batiin, di ba? Oh, yes. Congratulate. Kinongratulate pa. Oy, congratulations, blah, blah, blah. Hinihintay niya. Parang hindi yata ako iniimbita nito. Nag-goodbye agad. Wala man lang, punta ka dito. Dahil, walang alak dito ha, pero enjoy tayo, party-party nang walang alak. Hindi, goodbye agad. Tut. Yan na lang ang narinig siguro. Tumawag pa naman ako. Di ba? Eto pa, sinabi pa, sumipsip pa.
ang Sumipsip. DFA natin. Sinabi nila, yung tawag daw yon ay nagpapatunay na, eto, i-quote ko na, Sige. the positive momentum and trajectory of our bilateral relations with the United States. Sabi pa ng DFA, the United States remains an important ally, partner, and friend to the Philippines. Oh, sip-sip pa more. Akala nyo mauuto nyo si Trump? All support ito kay Biden, mga kababayan si BBM. We look forward to working Kay Kamala Harris. Kung may Kamala doon, mga kababayan, dito maroon din Kamalasan. with the Trump administration to ensure Si that BBM na daw Philippines-US yun. relations continue to thrive. Ang ibig sabihin, dinagpalit na ng presidente. Opo. Reading between the lines, ha? Reading between the Tumawag lines. tayo, uy, bago na ang presidente, tawagan natin. Parang sinasabi, Boss Donald, Bossing! bagamat ikaw na ngayon ang presidente, tuloy natin yung ating relasyon na nandito kami, ha? Bata mo ako! Inaway na namin ang China. Yun pala, mga kababayan, si Donald Trump, si Xi Jinping, magkaibigan pala na, Diyos mio, inaway na ni BBM, mga kababayan. Si Xi Jinping, inimbita pa ni Trump. Si BBM hindi. So, paano na yan, BBM? Ikaw ang dating kakampi. Ikaw na ngayon ang outside, ako lang mo. Pero ang sagot sa kanya, dead ma. Dead ma. Hindi inimbita. Kung pagkasakwan, parang sumisip-sip ka. Sumipsip pa, Sa pero amo dead mo ma. bago, hindi ko pinansin. Yun ang nangyari. Puro puri pa, uy. all Sabi, praises. alay nyo kami. May special relations tayo. Tuloy-tuloy yun sa depensa natin. Paano ang problema natin? Inaway natin ang inaway ang China nung panahon ni President Biden. Yun pala ngayon, si Trump at ang China magkakampi. Kasi yun ang Paano na yan? direksyon ng foreign policy ni Biden. Gusto kasi ni Biden gera sa China. Yun din si BBM, war freak. Gera na to. Ganyan, pasok dito mga missile. Si Trump ayaw ng ganyan, ayaw ng gulo. Gusto makipagbati sa China at kay Xi Jinping. Paano na yan? Inaway na natin. Ngag. I-contain ang China, naglagay ng EDCA sites dito, naglagay ng missiles. Missiles ngayon, pa. Ang policy ng bagong administrasyon, ang incoming administration ng Estados Unidos, ay makipagbati. Saan tayo pupulutin ngayon? Anong silbi pa? Ang sasama na ng mga sinabi nila, mga kababayan. Lalong-lalo na yung malaking bunganga si Tariela. natin? Si Nagibo. Iyon ang sinasabi na independent foreign policy dapat. Diyan tama si Pangulong Duterte. Iba ito mag-isip BBM, mga kababayan. Kasi nga, katulad yan, nag-iba ang ihip ng hangin sa Washington. Masyado kang tumaya. You put all your eggs in one basket. Lahat ng itlog ni BBM, nilagay niya kay Biden. Yung mga itlog ng Pangulo. Marcos. Hindi. Nabasag tuloy ang itlog ng Pangulo, mga kababayan, inilagay sa isang basket. Eggs in one basket. Itlog. Yung itlog niya, yung mga itlog niya, Basag! na niya sa foreign policy ng Amerika noong panahon ni Biden. Ngayon, Wala ka na tuloy itlog na maialay kay Trump. Ngag. hindi na kailangan yung itlog niya. Yung mga itlog niya, di na Bukod kailangan. na itlog mo. Wala na siyang choice. Oo. Meron pa siya strongest ally nyo. Alay nyo kami, ha? Alay nyo. Kailan ang party? Kailan ang party? Sabi ni Trump, hindi ka imbitado. Ito lang mo. Ambasador mo ang pwede pumunta dito. Kawawa. Dead ma, hindi inimbita. Tsaka nung naupo si Prega. Ayun nga ang nagiging problema Yun. kung ikaw ay masyadong subservient. Yun. Di ba sinasabi doon sa Tama. sa 48 laws of power, pagtingin ikaw ay hawak na sa leeg, bali wala ka na. Wala ka ng power. Wala Ano ka nangyari ng- rito? Can you imagine, bago magpapalusot sila, wala namang inimbitang Wala na silbi. heads of state. Opo. O mga ambassador, anong tawag mo nung sa Prime Minister ng Italy? Hindi ba head of state yun? Kasi parliamentary sila Opo. Iyon nga sa El Salvador. Can you imagine El Salvador? El Salvador na presidente, inimbita. Inimbita ang
Pangulo ng Pilipinas, may mga 10 EDCA sites dito, may missiles. Libre pa yan, ha? For free. Hindi naningil si BBM. Baliwala. Hindi Baliwala. inimbita si Bukele. Sa pangalan pa lang, ang ganda-ganda, Marcos. Samantalang si Bukele, pangit ng pangalan. Ano, Marcos, di ba? Ito, Bukele. Inimbita si Bukele. Hindi si Marcos. Di ba? Kawawa naman. May nagwawala siguro ngayon sa Malacanang. Kontik nga, no? Di ba? Sabi nila, importante ang Pilipinas kasi So New York pa naman sila. You cannot afford me. I'm so New York. Pero hindi ako imbitado sa New York. yan ay part ng broad coalition para hindi maghari-harian ang China sa South China Sea. O para ma-deter ang pag-invade sa Taiwan. O kailangan kayo. Kasi kayong standing between China and Taiwan. Nandito strategic ang location nyo. Lalagyan namin ng mga missiles, sa mga supplies, sa mga EDCA sites na mga sundalong Amerikano. Yeah. Na kahit mga Pilipino, kahit nasa lupain natin, yung mga sites na yun, hindi tayo makapasok. Can you imagine? Kahit gobernador nung lalawigan. Grabing pabor ang ginawa ni BBM sa Amerika, no? Kay Biden, mga kababayan. Kahit tayo hindi pwede mag-inspect doon sa EDCA sites ng mga Amerikano dito sa ating bansa. Kung saan nandoon ang EDCA sites, hindi pwedeng pumasok. After all na ginawa ni BBM, hindi nyo inimbita sa party. Yan pa naman ang kanilang paborito, di ba? Teritoryo niya yun. Bakit Can you imagine kung gaano ka-degrading sa mga opisyal natin? Wala kayong pakialam dito. Bansa namin, kahit na wala kayong pakialam, hindi kayo basta-basta pwedeng pumasok. Kahit mga pinakamatataas na opisyal ng ating militar, hindi basta-basta pwedeng pumasok. Doon papaalam ka ba? Wow! Anong kahihiyan nyo, no? Ayun ang sinasabing, learn to say no to the people. Not all the time, puro yes. And after that, hindi ka inimbita. Oo, yan. We cast our lot. Mahihirapan na tayong baguhin yan. Ngayon, pag umatras tayo, ngayon, kung tatanggalin na yung suporta natin laban sa China, aatras tayo. Inaway na natin ang China. Tayo na lang. Sila na nagkakampihan, mga kababayan. Sino na ngayon nagkakampi ni BBM? Magkisa siyang makipaglaban sa mga insik. Mukha tayong mga duwag ngayon. Anong gagawin mo? Dapat talaga hindi lang duwag. Nagmumukhang tanga. Yung nagsigasigahan, mga kababayan, ng panahon ni Biden. Pwede yung full engagement na ganyan, pagmumurahin mo yung China, sasabihin mo, ganito, gano'n, di ba? Si Tariela, kung ano na sinasabi. Tariela. Si Gibo. Paano yan? Iba na. Hindi na ganon katindi ang paglaban ng Amerika sa China kasi nare-realize niya. So ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Na parang nakuryente si BBM sa pagkapanalo nitong si Trump. At hindi pa imbitado kahit tinawagan ni BBM na, hey, congrats sa iyo. Tut, tut, tut. Not invited. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.